Ngayon po, kailangan kundinahin ng buong mundo at ng bansa ang iligal at mapaniil na mga aksyon ng Chinese government. Chinese envoy ipinatawag ng Pilipinas kaugnay ng pinakabagong harassment sa West Philippine Sea. Pilipinas muling naghain ng diplomatic protest laban sa China. Mapipilitan tayo dun sa mag-expire ng November, December and onwards, automatic extension na naman hanggang Abril of 2024. Automatic extension ng validity o driver's license na nakaprint sa papel, posibleng ibalik ng LTO. Wala na pong duda, iilang araw na lang ang aming pong kahandaan ay naando na. COMELEC at mga otoridad handang-handa na sa 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Libon Albay isinailalim na rin sa COMELEC control. 30 patay sa Israel airstrikes sa refugee camp sa Gaza. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Nagkasagian ang isang supply boat ng Pilipinas at isang barko ng China Coast Guard dahil sa patuloy na pagtatangka ng Chinese vessels na hadlangan ang rotation and resupply o RORE missions sa mga sundalong nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Nabangga rin ng Chinese Maritime Militia vessel ang isang barko ng Philippine Coast Guard na nagbabantay malapit sa Ayungin Shoal. Ito ang balita ni Bernard Dadis. The Chinese vessels did their reckless and illegal acts with full knowledge that their movements can cause a collision. And this time, our fears happened. Hindi na naiwasang magkasagian ang resupply boat na kinontrata ng Armed Forces of the Philippines at isang barko ng China Coast Guard. Ayon sa pahayag na inilabas ng National Task Force for the West Philippine Sea. Nangyari ito alas 6 ng umaga ng Linggo, October 22, habang nagsasagawa ng panibagong rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal. Kita sa mga video na kuha mula sa supply boat na Unaiza May 2 ang pagdikit ng barko ng China. Sa isa pang video mula sa Himpapawid, makikitang diretso ang takbo ng supply boat na hinahabol at sinusubukang harangan ng Chinese vessel. Sa isa pang video, kita namang bumangga ang Chinese Maritime Militia vessel sa port side ng BRP Cabra ng Philippine Coast Guard habang ito ay nakahimpil may 6.4 nautical miles mula sa Ayungin Shoal. Sa isang pahayag, mariing kinundina ng National Task Force for the West Philippine Sea ang mapanganib, irresponsable at iligal na gawain ng China Coast Guard at Maritime Militia na paglabag sa soberanya ng Pilipinas at tahasang pagbaliwala sa UNCLOS Maritime Conventions para maiwasan ang banggaan sa karagatan at ng 2016 Arbitral Award. The China Coast Guard's claim that they were conducting law enforcement activities have no or zero basis whatsoever. Ayungin Shoal is well within the Philippines' 200 nautical mile exclusive economic zone. Therefore, China has no legal authority or basis to enforce anything in those waters and in the entire West Philippine Sea. Sa isang post sa social media ni United States Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, sinabi nito na mariing kinukundina ng Estados Unidos ang panibagong disruption ng China sa resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Naisa panganib-anya nito ang buhay ng mga Pilipinong sakay ng supply boat. Naninindigan anya sila kasama ng kanilang mga kaibigan, partners at kaalyado sa pagtatanggol sa soberanya ng Pilipinas. Sa kabila naman ng pangaharang at pambubuli ng China, ay matagumpay pa rin naisagawa ang pinakabagong RORE mission ng AFP at PCG. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Ipinatawag ng pamahalaan ng Pilipinas ang Chinese envoy na nakatalaga sa bansa kaugnay sa pinakabagong harassment na nangyari sa may West Philippine Sea. Samantala, muli namang naghain ng panibagong diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China kaugnay sa nangyaring banggaan ng Chinese Coast Guard at supply boat ng Pilipinas na nagsasagawa ng rotation at resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ito ang balita ni Rosalie Cors. We're making full use of diplomatic processes and are exercising all possible actions available to us. That includes summoning the Chinese ambassador, which we did this morning. Humarap na kaninang umaga sa Department of Foreign Affairs ang isa sa mga kinatawan ng Chinese Embassy matapos na ipatawag ng pamahalaan ng Pilipinas kaugnay sa pinakabagong insidente ng pangharas ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Ayon kay DFA spokesperson Maria Teresita Daza, nakausap na ni Assistant Secretary for Asia-Pacific Affairs Eileen Menjola raw si Chinese Embassy Deputy Chief of Mission Zhou Shiyong dahil nasa out-of-town umano si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian. Ngunit nang matanong kung ano ang detalye sa naging pag-uusap ng DFA official at Chinese envoy, hindi na nagbigay pa ng ibang impormasyon ang tagapagsalita ng DFA. I just was informed that it was held and that who met with whom, but in terms of more details, I do not have it. But it would be safe to assume that they will repeat the narrative in terms of what they've been sharing out with the media. Muling iginiit ng DFA official na seryosong banta ang pinakabagong pangyayari sa West Philippine Sea kung saan nagbanggaan ang barko ng Chinese Coast Guard at resupply mission ng Pilipinas. Subalit nanindigan ang opisyal na lehitimo ang pagsagawa ng Pilipinas ng rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal. Ayungin Shoal is part of our exclusive economic zone and continental shelf, and we have sovereign rights and jurisdiction over it. Therefore, as we did in the past, we intend to clearly convey our position that we have every right under UNCLOS to carry out our legitimate activities in our maritime zones, and that we do not accept any form of interference. Dahil sa nangyaring harassment sa West Philippine Sea, muling naghain ng panibagong diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China. Samantala, sa inilabas na pahayag ng Chinese Embassy, kaugnay sa naging pag-uusap ng DFA at Chinese envoy na si Zhou Shiyong, sinabi nitong hindi nila nagustuhan ang ginawang panghimasok ng supply boat ng Pilipinas sa kanilang teritoryo at iginiit na dapat nang lisanin ng barko ng Pilipinas ang Ayungin Shoal na kung kanilang tawagin ay Renai Jiao. Rosalie Cors, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanindigan ng National Security Council na barko ng Chinese Coast Guard ang siyang nangharang sa supply boat ng Pilipinas sa may West Philippine Sea na nagsasagawa ng rotation at resupply mission sa BRP Sierra Madre nang mangyari ang banggaan. Kaugnay nito, muling binigyang diin ng NSC na walang karapatan na pumasok sa teritoryo ng Pilipinas ang China. Ito ang balita ni Joe Anano. It was the Chinese Coast Guard vessel that blocked the path. So I think that kind of statement collapses in the face of overwhelming evidence. The statements made by China are not supported by evidence. Parang kinuha lang sa hangin. Mariing itinuro ng National Security Council ang Chinese Coast Guard na siya umanong nangharang sa supply boat ng Pilipinas sa may West Philippine Sea nang mangyari ang banggaan kahapon. Batay sa presentasyon ng Armed Forces of the Philippines kanina, ipinakita ng mga ito na tumatak sa regular o tamang direksyon ng supply boat ng Pilipinas nang bigla na lamang itong harangin ng Chinese Coast Guard. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, nasaksihan rin ito mismo ng ilang mga kasamaan sa media na kasamang nagko-cover sa rotation at resupply mission. These collisions were caused by the dangerous and illegal maneuvers at sea by these Chinese vessels who were interfering with a legal and legitimate Philippine operation in support of BRP Sierra Madre.
The Chinese vessels did their reckless and illegal act with full knowledge that their movement can cause a collision. Muling binigyang diin ng NSC na walang karapatan ng China na pumasok sa ating teritoryo at nanindigan na walang obligasyon ng Pilipinas na magpaalam sa kanila kung magsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. China has no legal authority or basis to enforce anything in those waters and in the entire West Philippine Sea. They also claim that there should be prior notification by the Philippines on any resupply mission to Ayungin Shoal. Again, we ask, why should we do so? Ayungin Shoal is not Hainan Island. Samantala sa opisyal na pahayag na inilabas ng Chinese Foreign Ministry, sinabi nito na makatwiran, legal at profesional ang ginawang aksyon ng China kaugnay sa pinakabagong insidente sa West Philippine Sea. Muling isinisi ng China sa Pilipinas ang pangyayari at sinabing panghihimasok sa kanilang teritoryo ang ginagawang rotation at resupply mission ng Pilipinas sa may Ayungin Shoal. Giit ng mga ito, paglabag sa Declaration on the Conduct of Parties sa South China Sea ang ginagawa ng Pilipinas. Nanindigan ng China na dapat nang itigil ang umano'y paglabag ng Pilipinas sa pinagtatalo ng teritoryo at iginiit na patuloy nilang poproteksyonan ang kanilang karapatan alinsunod sa kanilang national sovereignty at maritime rights. Joanna Ano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinuturing ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na seryosong usapin ang collision incident na nangyari sa resupply mission ng Philippine vessel sa Ayungin Shoal. Kaya naman agad na nagpatawag ang Pangulo ng pulong ukol dito. Ayon sa Department of National Defense, lantarang paglabag sa international law ang ginawang aksyon na ito ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ito ang balita ni Dante Amento. Ngayon po, kailangan kundinahin ng buong mundo at ng bansa ang iligal at mapaniil na mga aksyon ng Chinese government na labag sa kahit na anong norm ng international law, kahit saan libro hanapin. Dapat nang kondinahin ng buong mundo ang ginagawang marahas na aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ito ang galit na pahayag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro kasunod ng collision incident sa pagitan ng Pilipinas at China habang nasa resupply mission sa Ayungin Shoal. Ayon sa kalihim, itinuturing ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na seryosong usapin ito kaya agad nagpatawag ang Pangulo ng Command Conference ng lahat ng security authorities. Para sa Defense Chief, maliwanag na labag sa international law ang ginawang harassment at delikadong pagharang na ito ng China sa resupply mission ng Pilipinas. Chinese Coast Guard and maritime militia vessels in blatant violation of international law harassed and intentionally hit Unaiza May 2 and Philippine Coast Guard vessel BRP Cabra. This occurred within the 200-mile exclusive economic zone of the Philippines, which China has no jurisdiction, authority, or right to conduct any operations. Para sa Philippine Coast Guard, malinaw na may paglabag ito sa Coast Guard regulations. But at this point, it is very, very clear that the two incidents are violations of collision regulations. The very regulation we Coast Guards are expected to enforce. Apilan ni Secretary Teodoro sa China huwag nang maglabas ng maling impormasyon o fake news ukol sa insidente dahil malinaw niya na iligal ang ginawang ito ng Beijing. But we are here to really decry in the strongest possible terms this egregious violation and illegal act within the 200 nautical mile exclusive economic zone and the obfuscation of the truth by China's distorting the story to fit its own ends, and the duplicity of China in claiming to be peaceful and claiming to be friendly while resorting to these aggressive acts.
Dahil dito, nakukwestiyon na rin ngayon ang tunay na posisyon ng China sa binubuong Code of Conduct sa South China. On this very day, there is the start of the second round of discussions on the proposed Code of Conduct, which is hosted by China. Whereas just yesterday, they were in blatant disregard of international law. And within our jurisdiction likewise. So, what kind of good faith can we expect from them? Ayon sa PCG, target nila na mailabas ang resulta ng investigasyon ukol sa collision incident sa loob ng 5 araw. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. All set na ang pagsasagawa ng 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa Lunes, October 30. Samantala, muling binigyang diin ng Commission on Elections o COMELEC ang proteksyon ng mga guro, election personnel at botante sa halalan. Ito ang balita ni Dante Amento. Handang-handa na po inyong Commission on Elections, ang AFP, PNP, Coast Guard, ang DepEd at lahat po ng mga partner agencies natin. Wala na pong duda, iilang araw na lang ang aming pong kahandaan ay naando na. Naihatid na sa mga probinsya ang lahat ng election paraphernalia tulad ng mga balota na gagamitin sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa Lunes, October 30. Idineploy na rin ang mga otoridad at guro na magsisilbi sa halalan na nasa 830,000. Mahigit 494,000 ang mga guro na magsisilbing Board of Election Inspectors o BEIs, 187,000 na mga pulis, 30,000 na Philippine Coast Guard o PCG personnel at mahigit 117,000 na mga tauhan ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Nakakalat ang mga ito sa iba't ibang lugar sa araw ng halalan. Hindi naman pwedeng napakadaming uniform personnel sa isang area, sa isang barangay, sa isang munisipyo. It will create a situation na aakalain ng ilan na napakagulo ng lugar na yan. May dagdag na PNP at AFP personnel sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, Negros Oriental at Libon sa Albay, nakabilang sa mahigpit na binabantayan nitong halalan. Ang probinsya ng Negros Oriental at bayan ng Libon sa Albay ay idineklara ng COMELEC control. Ito ay dahil sa mga nakaraang insidente ng karahasan sa lugar. Batay sa rules ng COMELEC, kabilang sa dahilan ng COMELEC control ay may istorya ng matinding labanan sa politika, karahasan na kagagawa ng private armed groups o PAGs at seryosong banta mula sa communist terrorist group tulad ng MAOTE, BIFF, Abu Sayyaf at iba pa. Samantala, muli namang binigyang diin ng COMELEC na dapat maproteksyonan ang mga guro na magsisilbi sa halalan. Kasama na rito ang iba pang mga tauhan ng COMELEC at botante. Itong mga bayani ng bagong demokrasya, ng ating demokrasya ay dapat nating poprotektahan. Lalong-lalo na po ang ating mga guro. Kung wala po sila, napakahirap isagawa ang isang halalan. Sinabi naman ng Philippine National Police, sa ngayon wala pa namang naiulat na seryosong banta sa seguridad sa halalan. Wala namang nabago. That's why yung deployment natin ng personnel. Likewise, we are coordinating with the AFP na for the deployment of additional forces sa BARM. Everything is ready. Target ng COMELEC na mamantini ang magandang nangyari noong 2022 national and local elections kung saan mababa ang naiulat na karahasan at mataas ang voter turnout na nasa 83%. Nasa 23 lang din ang election-related violence na pinakamababa sa kasaysayan ng halalan sa bansa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. I-turn over na ng security forces sa Commission on Elections ang mga tauhan na magduduty sa darating na barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023. Pangako ng security forces sa Commission on Elections, gagawin ng lahat para sa pagkakaroon ng patas at tahimik na halalan sa October 30. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Let us all pledge to provide the Filipino people with the service they deserve and can trust.
Nasa 715 na mga tauhan ng Philippine National Police, 250 na tauhan ng Armed Forces of the Philippines, 115 naman mula sa Philippine Coast Guard at 90 sa Department of Education ang itinurn over kanina sa Commission on Elections. Ang mga ito ang i-deploy sa paparating na barangay at sangguniang kabataan elections sa October 30. Bukod sa mga personnel, mayroon ding mga mobility asset na inilaan ng PNP para magamit sa seguridad ng BSKE. Para sa Philippine Coast Guard, mahalaga ang paparating na halalan hindi lamang sa pagpupesto ng mga bagong leader sa mga barangay. Let us remember that the Barangay Sangguniang Kabataan election is not just about selecting leaders. But for us, it is also about fostering a sense of responsibility, unity, and civic engagement on our fellow citizens. Payo ng Armed Forces of the Philippines sa kanilang mga tauhan, pangalagaan ang boto ng mamamayan. Let us also remain vigilant against any threats that may attempt to undermine the integrity of this election. As we embark on this critical mission, let us all remember that our efforts will shape the future of our beloved country. Pagpapanatili naman ang integridad at patas na halalan ang bilin ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa kanilang mga tauhan. Let us unite under the serbisyong nagkakaisa. Together we will ensure that the BSKE is conducted with integrity, fairness, and the spirit of democracy, allowing the voices of our people to be heard loud and clear. Panawagan ng pinuno ng PNP sa mga botante, piliin ang nararapat at huwag matakot sa paninindak ng mga tiwaling kandidato. Manindigan tayo bilang mamayan at botante. Huwag padadala sa pananakot at panlilinlang upang mayatan at mapanatili ang pagiging sangrado ng ating demokrasya. Manindigan tayo bilang isang Pilipino, isang hangarin, isang diwa, isang bansa. Ang Department of Education nagpasalamat naman sa security forces sa pag-alalay at pagbabantay sa kaligtasan ng mga guro na nagsisilbi tuwing eleksyon. The department expresses our utmost gratitude to our law enforcement officers and agencies such as the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police for their commitment to protect not just the elections but also the teachers who are doing their duties to the Filipino people on this day. Sa ngayon, wala pang namomonitor na bantang security forces para sa seguridad ng BSKE sa susunod na linggo. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinuturing na election-related violence ng Philippine National Police ang pangyayari na pamamaril at pagkamatay ng isang kandidato sa pagkakagawad sa Masbate City. Ipinatawag naman ng PNP sa pulong ang lahat ng kandidato upang matiyak na hindi na mauulit ang insidente. Ito ang balita ni Jerry Galicia. Ngayon sir, yun na sir, ang titingnan natin sir, mayroon na tayong dineploy doon sir sa nasabing barangay, 24/7 na po yun sir, hinigpitan natin sir, yung Comelec checkpoint natin, talagang tuloy-tuloy po yun sir. Mas hinigpitan pa ng PNP Masbate ang pagbabantay sa syudad. Katunayan, 24/7 na ang pinatutupad ng checkpoint ng PNP. Kasunod ito na nangyari pamamaril noong linggo ng alas 4 ng hapon sa barangay Maingaran sa Masbate City, kung saan napatay ang isang kandidato sa pagkabarangay Kagawad na si Jovi Pintor at sugatan naman ang kapartido nito at dating barangay chairman na si Joseph Martinez. Ayon sa PNP Masbate, nakikipaglamay noon ang mga biktima na mapadaan ng grupo ng mga suspect na kalaban naman ng partido ng mga biktima. Nagkaroon ng komosyon na nauwi naman sa pamamaril. Nagtamo ng tama ng bala na di patukoy na kalibre ng baril sa dibdib si Jovi Pintor. Naisugod pa ito sa Masbate Provincial Hospital, subalit idineklara na dead on arrival. Sugatan naman at stable na ang kondisyon ni dating barangay chairman Martinez. Sumuko na sa Masbate City Police ang isa sa
sa mga suspect na si Ruel Bislong Inopia, kapatid na kandidato sa pagkakagawad ng kalaban na partido ng mga biktima. Habang tinutugis pa ng PNP ang isa pa sa tinuturo na nagpaputok ng baril na si Albert Aganana. Sa ngayon, itinuturing na ng PNP na election-related violence ang pangyayari. Opo sir, ang pinadala natin na report sir, considered as election-related incident po sir, considering na ang biktima sir ay kandidato po sir. Hindi natin inaasahan sir na mangyari talaga ito sir, kasi kumbaga sa sir, kontrolado natin sir ang area sir, gawa nung may mga deployed na po tayo sir na personnel sir sa mga iba't ibang barangay po sir. Dahil sa insidente, magpapatawag ang dialogue ang Masbate City PNP sa lahat ng mga kumakandidato sa barangay para maiwasan na maulit ang pamaril sa barangay Maingaran. Isang kumpanya na sundalo na 96 Infantry Battalion Philippine Army, 1st PMFC Provincial Mobile Force Company at mga kawani ng Masbate City PNP ang nagbabantay ng seguridad sa mga upland barangays, lalo na sa pinangyarihan ng insidente. Jerry Galicia, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents. Ihatid ni Mariel Latosa mula Australia. Magandang gabi, Mariel, mula sa Pilipinas. Diyan ba sa Australia, kailan nakatakda ang susunod na general elections at karaniwan bang mataas ang antas ng paglahok ng Filipino-Australians sa halalan dyan? Magandang gabi din sa inyo dyan sa Pilipinas, Bernard. Ang huling federal election nga rito sa Australia ay naganap noong nakaraang taon at ito ay karaniwang nagaganap kada 3 taon. So ine-expect natin na magaganap ang susunod na federal election sa taong 2025. Ngunit ang eksaktong araw nito ay nakadepende sa Gobernador General ng Bansang Australia upon request ng Australian government. Bernard, patuloy naman tayong kumakalap ng eksaktong statistics ng Filipino-Australians na nakikilahok sa halalan rito sa Australia. Ngunit may mga mangilan-ngilan ding kandidato na Filipino-Australian na nakikilahok sa halalan rito. Sa kasalukuyan, ang Australian government nga ay binubuo ng 6% na minority groups at kasama na nga rito ang mga Filipino-Australian politicians. Bernard? Ngayon, marami rin palang Pilipinong politicians dyan sa Australia. Sige, ihatid mo na ang mga balitang nakalap ng ating mga kasama sa iba't ibang panig ng daigdig. Natuklasan umano ng mga otoridad ng China ang isang pinaghihinalaang malaking kaso ng pag-eespiya ng Estados Unidos. Ayon sa Beijing, hindi ito ang unang beses na nakahuli ang mga ito ng espiya ng United States. Ito ang balita ni Clean Sinca. Isa umanong Chinese citizen na sinasabi nag-espiya para sa Estados Unidos ang natuklasan ng China. Batay sa ulat, nagpadala ito ng 2 top secret, 3 classified at 6 na dokumento sa Estados Unidos mula noong taong 2013. Kinilala ng Ministry of State Security, noong unang anti-espionage agency ng Beijing, ang lalaking spy na may apelidong Ho at nilathala ito sa Chinese social media platform na WeChat. Ito umano ay nagtrabaho sa isang undisclosed defense institute at ipinadala sa isang universidad sa US noong 2013. Dito na umano siya pinilit o tinakot upang magsiwalat ng mga sikreto ng China kapalit ng $1,000 kada session. Nagpatuloy ang kooperasyon matapos bumalik si Ho sa China noong taong 2014. Nagbigay rin ito ng intelligence information ng National Defense at Military Industry ng China sa sarili nitong inisyatiba. Pagkatapos ng pagsisiyasat ng Beijing, ikinulong si Ho noong July 2021 at kinasuhan ng suspicion of espionage. Si Ho ay ika-4 na espiya ng US na ibinunyag ng China simula noong Agosto. Klein Sinca, UNTV News and Rescue USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakapag-develop ng isang bagong artificial intelligence o AI tool ang ilang mga researchers mula sa University of Oxford at Harvard Medical School. Tinawag nila itong EVESCAPE o Evolutionary Model of Variant Effect na nagko-combine ng deep learning model
kung papaano nag-evolve ang mga virus at detalyadong biological at structural information tungkol rito. Maaari rin umano ito na makapag-predict ng mga bagong variant ng virus bago pa man ito lumabas. Makatutulong din ito sa paggawa ng mga vaccine at pag-aaralan ng escape kung papaano nag-mutate ang virus at papaano ito makaapekto sa immune system ng tao. Sa pamamagitan ng makabagong teknolohiyang ito, inaasahan na makagagawa ng mga prevention measures bago pa man kumalat ang mga sakit. Nagdaos ng presidential election sa Argentina sa gitna ng severe economic crisis. Magsisimula naman sa Disyembre ang bagong termino ng mananalong mga kandidato. Ito ang balita ni Early Briones. Tatlong kandidato ang nangunguna sa katatapos lamang na general presidential election sa Argentina kahapon, October 22. Sila ay sina far-right libertarian Javier Milei, center-right at former Security Minister Patricia Bullrich, at current Economy Minister Sergio Massa. Sa kanyang post sa social media na X, ipinakita ni Argentinian President Alberto Fernandez ang kanyang pagboto at binati ang ika-40 taon ng demokrasya sa Argentina. Nangunguna sa botohan si Massa na may 36.68% ng mga boto, sinundan ni Milei na may 30% at si Bullrich naman ay may 23.8%. Sa kasalukuyan, nasa 98% na rin ng mga boto ang nabilang. Para manalo sa unang round ng botohan, kinakailangang makakuha ang presidential candidate ng mahigit sa 45% ng pangkalahatang boto or minimum na 40% at 10-point lead sa susunod na kandidato. Ang second round naman ng botohan ay gaganapin sa November 19. Sa kasalukuyan, nakararanas ang Argentina ng severe economic crisis, kung saan umakyat ng 138% ang inflation rate sa bansa. Ilan sa mga kakaharapin ng magwawagi ay ang ubos ng central bank reserves, inaasahang recession dahil sa isang major drought at isang 44 billion program sa International Monetary Fund o IMF. Kaya naman ayon kay presidential candidate Milei, kinakailangang magtulong-tulong upang makarecover ang Argentina. Samantala, magsisimula ang 4-year term ng bagong mahahalal na presidente sa darating na Disyembre. Sa kasalukuyan, mayroong nasa 35.8 million voters sa Argentina. At ayon sa datos, ito ang may pinakamababang voters turnout mula noong 1983 na 73.71%. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinangangambahan ng Zoological Society of London o ZSL ang posibleng pagkaubos ng giant chicken frog. Ito ay dahil sa chytridiomycosis, struck, isang lubhang nakamamatay na fungal infectious disease. Sa bagong survey ng ZSL, 21 giant chicken frog na lamang ang natitira sa Caribbean island nation. Marami ang population nito dati, kaya naman minsan nang naging o naideklara itong national delicacy sa Dominica. Sa ngayon, wala pang nagagawang vaccine para sa mga palaka upang maprotektahan sa lubhang nakamamatay na sakit. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Australia, ako si Mariela Toza. Magandang gabi. Pinatawan ng contempt at idinitine sa Kamara ang dating Executive Assistant sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB na si Jeff Tumbado. Ito ay matapos itong amining wala siyang ebidensya sa mga aligasyon niya ng katiwalian sa ahensya. Ito ang balita ni Rosalie Cos. May preba ba kayo na malaki ang korupsyon sa LTFRB? Wala, Your Honor. Opinion ko lamang po yun. Nako. Uwi na tayo. Boss, Uwi na tayo. mabigyan mo kami ng opinion nyo na wala kayong preba? Sinayang nyo oras ho ng mga kongresista? Opinyon lang niya at walang ebidensya. Kabilang ito sa mga sinabi ni Jeffrey Tumbado, dating Executive Assistant ni Suspended Chairperson ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, Chofilo Guadis, nang tanungin ng mga mambabatas kaugnay ng mga aligasyon niya ng katiwalian sa ahensya at dating hepe nito. Ginawa nito ang pahayag sa motu proprio hearing in aid of legislation ng House Committee on Transportation.
Ayon kay Tumbado, idinawit niya si Guadis dahil masama ang loob niya rito. Bunsod nito, idineklara si Tumbado in contempt at itinitingi sa Kamara. The chair hereby declare Mr. Tumbado in contempt and be detained in this Congress for a maximum number of 10 days. Si Tumbado ang nagdawit kay Guadis sa mga aligasyon ng katiwalian sa LTFRB, subalit kalaunan ay binawi rin ito ang mga pahayag niya. Bukod dito, inamin din ni Tumbadong gawa-gawa lang niya ang mga isinapublikong text messages kung saan nakasaad ang mga umano'y maanumalyang transaksyon sa LTFRB ni Guadis. May binabanggit na text messages na sinasabi ninyo, splices. When you say splices, would you, ibig bang sabihin nun, it does not exist, Mr. Tumbado? Yung binigay sa iyo na kopya ng mga text messages. Naka-flash din dito kanina. Your Honor, gawa-gawa ko lamang po yun. Muling humingi ng public apology si Tumbado dahil sa mga akusasyon laban kay Chairman Guadis, Transportation Secretary Jaime Bautista at maging sa Malacanang. Gayunman, kinukonsidera pa rin ni Guadis ang pagsampa ng kaso laban kay Tumbado sa hinaharap. Samantala, hindi naman isinasantabi ni Guadis ang mga akusasyon ng katiwalian sa ahensya. Mr. Chairman, pwede po bang malaman kung naniniwala kayo na ang mga nasa baba ninyo ang humihingi para po mapirmahan ninyo sa taas ang provisional authority o ang prangkisa na pinaprocess po sa inyong tanggapan? That could be a possibility po, Mr. Chairman. Kasi po, when you transact, everybody is exposed to the public. There is the possibility po na pwede pong magkaroon ng usapan na ganyan. Sa pagdinig, question din ng mga mambabatas ang mga reklamo ng red tape laban sa LTFRB. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi na magkakaroon ng pagbabago sa examination sa pagkuha ng driver's license. Lumabas umano sa pag-aaral ng kanilang technical working group na wala namang exam na tutukoy sa mental state ng isang tao. Noong nakaraang buwan, sinabi ng LTO na pinag-aaralan nilang baguhin ang pagsusulot sa mga kukuha ng lisensya dahil sa naging mga insidente ng sunod-sunod na road rage. Layon sana nito na masigurong hindi mainitin o hindi mainitin ang ulo ng isang kukuha ng lisensya upang maiwasan ang away kalsada. Our discussions with the medical profession, mga medical clinics rin ho natin, wala ho talagang examination na makakasigurado na yung examination na yon ilalabas yung mental state ng ating driver, no? So ayaw naman natin pahirapan pa yung exam, no? Wala namang kasiguruduhan. So we did not push through with amending the driver's test. Na-recover ang 30 labi sa isang refugee camp sa Gaza dulot ng airstrikes ng Israel. Samantala, kinumpirma na ni US President Joe Biden ang tuloy-tuloy na humanitarian aid sa Palestine Enclave. Ito ang balita ni Bradley Robusa. Matinding mga pagsabog ang yumanig sa Jabalia Refugee Camp sa Gaza City noong October 9. Dito na-recover ang 30 labi ng tao na karamihan ay mga babae at bata. Ayon sa Ministry of Interior ng Gaza, marami ang nasawi sa pambobomba umano ng Israel sa isang residential building sa pinakamalaking refugee camp sa Gaza Strip. Naitala rin ang nasa 27 taong sugatan. Ang Jabalia Refugee Camp sa north ng Gaza City ay isa sa mga densely populated na kampo sa Palestine Enclave na kinaroroonan din ng 3 paaralan na ginawang shelters ng daan-daang Palestinian. Sa ngayon, hindi pa nakukuha ang kabuuang bilang ng casualties at injuries sa lugar. Samantala, nakapasok na sa Gaza ang ikalawang humanitarian convoy na kinabibilangan ng 14 na truck. Ngunit ayon sa humanitarian lead ng Oxfam na si Magnus Corfixen, hindi pa rin ito sapat.
Bunsod nito ay nananawagan siya na mabigyan ng unfiltered access sa Gaza. Kinumpirma ni US President Joe Biden na tuloy-tuloy na ang pagdating ng critical aid sa mga Palestinians na nangangailangan ng tulong. Bukod dito, nagpasalamat din ang US President kay Prime Minister Benjamin Netanyahu sa pagtulong na mapalaya ang 2 American hostages ng Hamas. Aniya, patuloy ang pakikipagtulungan ng US sa Israel upang ligtas na mailabas ang iba pang hostage ng militanteng grupo. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumating at nakaburol na sa kanilang bahay sa Cadiz City ang labi ng overseas Filipino worker na si Loretta Alacre na nasawi sa kasagsagan ng pag-atake ng Hamas sa Gaza. Labis ang pagdadalamhati ng mga naulila niyang mahal sa buhay sa sinapit ito. Ito ang balita ni Lalaine Moreno live. Lalaine, kumusta na ang sitwasyon dyan? Monica, patuloy ang pagdating ng mga kaanak at mga kakilala ni Loretta Alacre dito sa kanyang burol sa Cadiz City at sa yun nga ay ongoing rin ang isinasagawang press con ni OWA Administrator Arnel Ignacio patungkol sa mga assistance at tulong na ibibigay ng pamahalaan para dito sa mga naulilang pamilya ni Alacre. Ramdam ang labis na kalungkutan ngayon ng pamilya Alacre dahil nakauwi na mismo sa kanilang tahanan dito sa Cadiz City si Loretta Alacre. Nakiusap muna ang pamilya at ang mahal sa buhay ni Alacre na hindi pa nila kayang humarap sa media dahil sa pagdadalamhati. Pero pasado alas 5 nitong hapon na dinala dito sa kanyang tahanan sa Sitio Camayan, Barangay Cadiz Viejo, Cadiz City ang bangkay ng nasawing Pinay OFW na si Loretta Bellarin Alacre. Isang hero's welcome ang sumalubong kay Alacre bilang pagkilala sa kanyang natatanging sakripisyo. Sinalubong rin siya ng kanyang mga kapatid at mahal sa buhay na may bitbit na puting balloon at nakasuot ng puting t-shirt na may nakasulat na hanga kami sa iyong pagmamahal, lakas at katatagan sa puso at isipan namin hindi ka makakalimutan. Kasama sa mga nagbigay pugay rin kanina ay sina OWA Administrator Arnel Ignacio at Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. Ang 49 anyos sa Loretta ay 16 na taon nang nagtatrabaho bilang caregiver sa Israel, ngunit nasawi sa pang-atake ng Hamas Balusan. Siyang ika-6 sa 8 magkakapatid at tumutulong sa pagpapaaral ng kanyang mga pamangkin. Ayon sa kanyang mga kapatid, 2015 pa nang huling umuwi si Loretta dito sa Cadiz City at hindi nila inaasahan na yun na pala ang huli nilang pagkikita dahil plano pa sana nitong umuwi ng bansa ngayong Disyembre para ipagdiwang ang kanyang ika-50 taong kaarawan. Kwento nila isang mabait, matulungin, na mapagmahal, may mabuting puso si Loretta o tinatawag din nilang daday. Isinakripisyo din ito ang kanyang sarili para lamang mapag-aral at mapagtapos ng kolehiyo ang kanyang mga pamangkin. Tumutulong din siya sa gastusin ng kanyang mga kapatid. Lagi din naman itong tumatawag at nangangamusta sa kanila habang siya ay nasa abroad at laging inuuna ang pamilya kaysa sarili. Samantala, sinagot naman ng Overseas Workers Welfare Administration ang lahat ng gastos sa burial hanggang sa pagpapalibing kay Loretta. Maliban dito, makakatanggap rin ng 20,000 educational assistance kada taon ang kanyang mga pamangkin hanggang sa sila ay makapagtapos. Pinagkalooban na rin sila ng mahigit 40,000 piso ng Department of Social Welfare and Development para sa educational at financial assistance. Ito lamang gabi, Monica, ay isang programa rin ang isinagawa ng OWA, Local Government Unit ng Cadiz City at ng mga pamilya at kaanak ni Loretta bilang tribute o pagkilala sa kanyang sakripisyo at mabuting puso. No? At ngayon nga, ongoing pa rin ang press con ni OWA Administrator Arnel Ignacio. Pero kanina sinabi niya sa kanyang pahayag na tutulungan nila pagkatapos nitong mailibing si Loretta sa November 5 ay aasukasuhin nila ang lahat ng pangailangan ng kanyang mga pamangkin dito sa pag-aaral, pati na rin ang pagpapatapos sa pagtatayo nitong kanilang bahay, no? Dahil nga yung bahay nila dito
ay hindi pa rin natatapos hanggang sa ngayon. And muna ating balita mula rito sa Cadiz City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Nakauwi na sa Pilipinas ang third batch ng mga returning overseas Filipino workers mula sa Israel. Ito ang balita ni Gladys Tuabi, live. Gladys, ilan itong dumating ngayong araw at kumusta ang kalagayan nila? Bernard, kaninang hapon ay dumating na nga ang 25 overseas Filipino workers mula sa bansang Israel. At matapos ang isinagawang immediate physical exam and psychological evaluation sa kanila, lumalabas na 2 sa 25 OFWs na ito ang nangangailangan ng psychosocial evaluation o psychosocial intervention. Mula sa 25 OFWs, 16 dito ay caregivers at 9 ang hotel workers. 11 sa kanila ang tapos na ang kontrata at 14 dito ang hindi pa tapos pero pinayagan na ng kanilang employer na makauwi dahil sa sitwasyon. Tumanggap ang mga ito ng kabuang 120,000 cash assistance mula sa mga ahensya ng pamahalaan. Ayon kay DMW Undersecretary Hans, magkakaroon pa ng another batch ng mga repatriated OFWs. Ayon kay Undersecretary Hans, pinuproseso na nila ngayon ang pag-uwi ng mga ito at nasa 120 OFWs ang nag-request na ng repatriation para sa kanila. Dagdag ni Undersecretary Hans Bernard, nasa 650 distress calls ang kanilang natanggap at sumangguni sa kanila. 648 dito ang naresolba na at 2 ang nananatiling missing. Yan muna ang ating update. Balik sa inyo, Bernard. Maraming salamat, Gladys Tuabi, live mula sa NAIA Terminal 3. Humihiling ng repatriation ang nasa 59 na mga Pilipino na nasa Lebanon matapos na itaas ng Department of Foreign Affairs sa Alert Level 3 ang sitwasyon doon. Ito'y sa gitna pa rin ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Israeli forces at Hezbollah militants. Sa isang panayam, sinabi ni Philippine Ambassador to Lebanon, Raymond Balatbat, na meron na silang natanggap na mga aplikasyon para sa repatriation at inaasahan na madaragdagan pa ito sa mga susunod na araw. Karamihan naman ng mga Pinoy na nagnanais ng bumalik ng Pilipinas ay mula sa Beirut at Mount Lebanon area. Sa datos ng embahada, mayroong nasa 17,000 mga Pilipino ang naninirahan sa Lebanon. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na may kargang langis ang nasunog na barko sa Batangas Port kahapon. Nakahanda rin ang PCG sakaling tumagas ang kargang langis nito. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Posibleng sa kusina umano ng MTC Horse nagsimula ang sunog kung saan may crew na nagluluto. Ito ang lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng Philippine Coast Guard sa nangyaring aksidente kahapon sa Batangas Port. Ngunit ayon sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection Batangas City, may sumabog sa main deck na malapit sa pilot house. Ayon kay PCG Batangas Station Commander Captain Jerome Gisiel, halos 30% ng barko ang nasunog. Kinumpirma din ng PCG na may kargang 41 container ng used oil ang MTC Horse. Nakahanda din sila sakaling tumagas ito sa dagat. Batay sa report, 2 nasawi sa insidente na pawang crew ng barko. May isa ring nakaligtas na dinala sa Golden Gate Hospital upang lapatan ng lunas ang tinamong 30 hanggang 40% na mga sunog sa katawan. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang investigasyon ng PCG at ng SOCO sa insidente. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng ibalik na naman ng Land Transportation Office ang pag-i-issue ng driver's license na naka-imprentas sa papel. Kasunod ito sa paglalabas ng preliminary injunction ng Quezon City Regional Trial Court na pumipigil sa procurement ng plastic cards. Kaugnay nito, pinag-aaralan na rin ng LTO na magamit na ang electronic o e-license bilang pangmatagalang solusyon kaugnay sa problema sa plastic cards. Ito ang
balita ni JP Nunez. Itong writ of preliminary injunction, wala ho itong ilang araw, no? Ito po'y mananatili hanggang matapos ang kaso with finality. O kung hindi man, magkaroon ng bagong order ng korte na tinatabi nila ang writ of preliminary injunction. Posibleng mahinto muli ang pag-i-issue ng driver's license na nakaimprenta sa plastic cards. Paliwanag ng Land Transportation Office, ito'y dahil sa inilabas na preliminary injunction ng Quezon City Regional Trial Court na pumipigil sa delivery ng plastic cards na binili ng LTO. Base sa kautusan ng korte, kinakailangan na makapagbigay muna ang petitioner na All Cards Incorporated ng 6 na milyong pisong injunction bond upang maging epektibo ang writ of preliminary injunction. Kapag nangyari ito, kinakailangang itigil ng winning bidder na Banner Plastic Card Incorporated ang pagde-deliver ng plastic cards sa LTO habang dinirinig pa ang kaso. Nag-ugat ang issue ng ireklamo ng All Cards Incorporated ang pagkapanalo ng Banner Plastic Card gayong mas mababa ang presyo na kanilang iniaalok sa DOTR. Sa ngayon, meron ng halos 1.9 milyon na piraso ng plastic cards ang na-deliver sa LTO mula sa higit 5 milyon na nakapaloob sa kontrata. Ayon sa LTO, sapat lang ito upang matugunan ang backlog ng lisensya para sa mga nag-expire. Ayon sa LTO, posibleng bumalik muli sa pag-i-issue ng papel na lisensya. Gayon din ang automatic extension sa validity ng driver's license na mapapaso ngayong November at December. Mapipilitan tayo dun sa mag-expire ng November, December and onwards, automatic extension na naman hanggang Abril of 2024. Kung talagang ma-implement itong preliminary injunction, we have no choice but to go back to yung doon sa paper license ulit natin. Ayon sa ilang mga nakaranas na ma-issuehan ng papel na lisensya na nakapagpa-renew na ng driver's license card, mas mainam kung card ang makukuha dahil mas madali itong bitbitin at hindi madaling masira. Mas okay kasi pwede mo ilagay sa wallet tapos sa bag. Ito, laki. Hindi kaya. Mas maganda kasi pagka naka-card na yun nga na ano mo sa pwede mo siya ibulsa or sa wallet, mas siya mas good siya pagka kung saan mo dadalhin ko. License ko ito papel. Tinupi-tupi ko lang to para nadadala ko parang ka-size lang ng pero tinamang punit-punit na. Tapos nababasa. Kaya mas maganda talaga pag naka-card. Ngayong hindi pa natatapos ang problema sa issuance ng driver's license, isa sa nakikitang pangmatagalang solusyon ng LTO ang pagkakaroon ng electronic o e-driver's license. Pero ipinaliwanag ng ahensya na kinakailangan munang amyendahan ang umiiral na batas bago tuluyang maipatupad ang panukalang wag nang kumpiskahin ang driver's license sakaling magkaroon ng paglabag sa batas ang isang motorista. Pinag-aaralan na namin yan. Meron tayong ginawang technical working group. Halos tapos na po ang kanilang trabaho para pag-aralan paano ipapatupad itong electronic driver's license. At least for domestic use man lang. No? So yun ang tinitingnan natin as one of the long-term solutions to this driver's license problem. Ayon sa LTO, kapag naipatupad ang e-license, makatitipid din ang gobyerno ng nasa 300 to 400 million pesos na pondo dahil kakaunti na lang ang bibilhing plastic card. Kasama rin ngayon sa ikinokonsidera ng LTO ang early procurement ng supply ng plastic cards. Sa 2024 proposed budget ng Department of Transportation, mayroong nakalaan na pondo para sa pagbili ng higit 4 million na plastic cards. Mas mainam nila kung gagawin na ngayon ng DOTR ang bidding process para pagdating ng Enero sa susunod na taon ay may sapat ng supply ng plastic card at maiwasan ang backlog. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinimpirma ng Philippine National Police na nagtungo sa Campo Crame ngayong araw ang ilang kandidato sa barangay at sangguniang kabataan election ng ABRA.
Ito'y upang makipag-usap kaugnay sa kani-kanilang seguridad para sa paparating na halalan. Ayon kay Philippine National Police Deputy Chief for Administration, Police Lieutenant General Rodel Sermonia, 250 kandidato ang nag-withdraw na ng kanilang candidacy dahil sa iba't ibang dahilan. Gayunman tiniyak ng PNP na nananatiling kontrolado ang sitwasyon sa probinsya. Ang Abra ay isa sa lugar na may mainit na labanan ng politika tuwing panahon ng halalan. In my initial conversation with them, 250 plus na. And we have yet to validate kung ano talaga yung reason. Pero nabanggit naman yung reason kanina, there are various reasons. First, nagkaroon ng agreement between the elders or from among the elders for them to withdraw. Meron din yung baka kulang sila sa mga panggastos during the campaign period and they might be threatened. So these are the various reasons that has yet to be validated. Minomonitor ng 2nd Infantry Division ng Armed Forces of the Philippines ang galaw ng mga makakaliwang grupo sa Quezon Province. Kasunod ito ng mga natanggap nilang ulat na may nakikipag-ugnayan umanong lefties sa mga kumakandidato sa barangay at sangguniang kabataan. Ito ang balita ni Benedict Samson. We, as law enforcers, are dynamic guardians of justice, protectors of our fellow citizens, and embodiments of integrity. Our sole duties mandate impartiality and a dedication to maintaining peace and order. Nai-deploy na kanina ang higit 10,000 tauhan ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at Bureau of Jail Management and Penology na tutulong sa pagpapanatili ng seguridad sa 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan election sa susunod na linggo. Kabilang din dito ang magagamit na nasa 900 land and water mobility assets, higit 3,000 communication assets at iba pang kagamitang magagamit sa security and safety. Mahigpit naman ngayong binabantayan ng AFP ang galaw ng mga makakaliwang grupo lalo't 1 linggo na lang ay halala na. Unang-una yung mga barangay na meron pang influensya ng CP, PNP, NDF. Yung mga lugar na meron silang mga aktibidades pa namin na mamonitor. Unang-una na po dyan yung Tagkawayan, Barangay Mapulot ng Tagkawayan, Quezon, na kung saan meron kaming naambos na mga kakgo. Sisigurduhin namin na kami mamumuno dyan. No? Mas malaking presence yan para yung ating mga kababayan dyan sa barangay na yan, they can freely choose kung sino yung nararapat na mamuno ng barangay. Ayon pa kay 2nd Infantry Division Commander Major General Robert Capulong, minomonitor nila sa ngayon ang galaw ng mga rebelde na umaning nakikipag-alyansa sa mga kandidato. Alam nyo, nandyan yung presensya nila eh. So what they're doing now is to build an alliance. Choose yung mga kandidato na pifield nila, pero yung suporta nandyan, no? Lalo na lang sa mga barangay na very remote. No? Very little lang presence ng ating security personnel. So pag nandyan yung military, at least we are assured na no one will coerce them. Samantala, isa rin sa pinaghahandaan ng COMELEC Region 4A ay ang dry run ng automated BSKE na gagawin sa Dasmariñas City. Kabilang dito ang Dasmariñas Elementary School, Pintong Gubat Elementary School, Paliparan National High School at Paliparan 3 Elementary School. Mayroon po tayong mga contingency plan po doon, sir, at nakahanda naman po at nakantabay kagaya po ng mga contingency po natin ng mga vote counting machines po. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Lumilipat na ngayon ng diskarte ang mga scammer. Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, malaki na ngayon ang nabawas sa mga nagpapadala ng text scam na ginagamit ng mga SIM card. Ito ay mula nang ipatupad ang SIM registration law. Gayunman, mga messaging application naman ang inuumpisahan nilang gamitin para makapangloko. Paalala ng DICT, huwag nang i-click ang mga kahina-hinalang link na natatanggap dahil malamang ay scam ito. These cyber threat actors are not easily discouraged. And since we have plugged the hole on the SIM cards, they have moved to a different platform.
Inoobserbahan ng mga eksperto ang patuloy na pag-init ng dagat Pasipiko. Kung magtatagal, ito ay posibleng maulit ang isang Super El Nino. Ito ang balita ni Ray Pelayo. So yun po yung nakikita natin na yung umiikli na yung return period ng mga strong and super strong El Nino events. Bago sumapit ang taong 2000, tuwing ika-10 hanggang ika-15 taon bago maulit ang pag-iral ng matitinding El Nino. Halimbawa dito ay noong 1982 hanggang 1983 strong El Nino episode na nasundan naman noong 1997 hanggang 1998. Ngunit ayon sa Pag-asa, sa ngayon ay umikli na ito sa 5 hanggang 7 taon na lang. Katunayan nito ay ang 2009 to 2010 El Nino na nasundan agad noong 2015-2016 episode. May mga prediksyon ng mga eksperto na posibleng ang umiiral na El Nino ngayon o ang pag-init ng silangang bahagi ng dagat Pasipiko ay maging isang Super El Nino. Kaya tinawag kasi siya na Super El Nino. Usually kasi yung pag-init na temperatura ng mga around more than 2 degrees or 2.5 degrees, hindi po yan bigla-bigla nating nararanasan dun sa mga tinatawag nating conventional El Nino or traditional El Nino. But then dito sa El Nino na episode na ito, nararanasan natin yun na sobrang napakainit agad ng temperatura ng ibabaw ng dagat. Ayon sa Pag-asa, ang dapat paghandaan ngayon ay ang posibleng paghaba ng epekto ng El Nino sa bansa. Sa ibang lugar gaya sa kanlurang bahagi ng Amerika ay matitinding ulan ang nararanasan kapag may El Nino. Pero dito sa Western Pacific na kinaroroonan ng Pilipinas, malaking pagkabawas ng ulan o meteorological drought ang magiging klima. Ayon sa Pag-asa, posibleng humaba ang epekto ng isang Super El Nino. So pwede siya magtagal more than 9 months or 9 to 12 months or pwedeng more than a year. It could take time to recover yung ating ocean temperature para lumamig siya or at least maging average yung ating temperatura ng dagat. Sa ngayon ay bumubuo na ng National El Nino Platform ang gobyerno. Dito ilalagay ang lahat ng datos o impormasyon na kailangan sa pagpaplano para tugunan ang epekto ng El Nino sa bansa. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-enjoy at umuwing masaya ang Filipino fans ng bandang Lucas Graham matapos masaksihan ang kanilang live performance sa naging concert kagabi. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Nabawaw ang Pinoy fans sa ipinamalas na performance ng bandang Lucas Graham sa kanilang live concert kagabi sa New Frontier Theater sa Quezon City. Para sa kanila, nostalgic at phenomenal ang gabing ito matapos mapakinggan ang kanilang mga paboritong awitin ng banda na hatid ay iba't ibang emosyon. Awesome. Sobrang ganda. Ang balita tayo is Boris, he's away for work and they last up the album. Sobrang passionate niya sa music niya. The best. I think for me, phenomenal, like the lyrics, the beat, everything just matches together perfectly. Damang-dama ang pananabik ng mga fans sa kanilang pinakahihintay na concert ng grupo dito sa Pilipinas. Kaya talagang overwhelming experience para sa kanila ang mapakinggan ng live at makita ng personal ang Lucas Graham. Kasama rin sa mga nagpasaya at kumumpleto ng gabi sina Juan Carlos at Andrea. Ang Lucas Graham Live in Manila concert ay naging posible sa pamamagitan ng Midas Promotions at KDR Music House. Umaasa ang mga tagahanga ng banda na babalik pa ang Lucas Graham sa Pilipinas at muling magpapasaya sa pamamagitan ng kanilang musika. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. I don't know where I'm going, but I'm a search 'cause I see hope.
Bago tayo magtapos, Bernard, I just stand corrected, no? Dapat pala Lucas Graham. Ang nasabi ko kasi kanina is Graham. It's Graham. Pasensya na po. Baka magalit kasi ako magalit sa akin yung mga fans niya. But nonetheless, napakasaya nung naging concert, no? And congratulations doon sa mga bumubuo niyang concert. Isa dyan ang KDR Music House. Oo. Mukhang na-enjoy naman nila yung concert. Oo, mukha naman. Ito na, Bernard, marami tayong mga kausi na mukhang mainit-init ang kanilang mga komento sa iba't ibang mga issue. Unahin mo na itong sa West Philippine Sea incident. Ito isa may pinakamaraming nag-comment ngayon. Pero pinili lang natin yung ilang mga nag-comment. Sabi ni Net Pangilinan, Net o Nete? Net Pangilinan. siguro yan, no? Parang lagi si Miss Net, lagi yan sa atin nagko-komento. Net Pangilinan. Napaka-aggressive ng China sa ginagawa nila. Hope and pray na hindi na maulit ang mga insidente at may masaktan pa. Oo. No, baka sana wala nang maging casualties pa in the future. Sabi naman ni Nes Santos, ipatupad ng international law enforcers kung ano ang napagkasundaan para iwas away at tensyon. International law enforcers, wake up. Ito naman, kaugnay pa rin sa WPS o West Philippine Sea issue, ayon kay Marilyn Carandang. Kung talagang teritoryo ng Chinese ang WPS, ay hindi pa hapyaw lang ang gagawing pagbangka o pagbangga sa barko ng Pilipinas. Mas aggressive action ang sigurado. Ayan. At sabi naman ni Rogelio Patinga, may sariling batas at mundo yung gobyerno ng China, hindi talagang marunong rumespeto sa kahit kanino sila. Ayun. Pero alam mo, gusto ko lang din kasi sabihin, Bernard, napakahirap din na sitwasyon natin ng ating bansa. Kasi we all know na in terms siguro ng kakayahang pang-militar, talagang medyo alanganin tayo sa China, no? Talagang malayo talaga. At pagdating naman sa diplomatic protest, hindi rin naman nakikisama, unfortunately, ang China. So, naiintindihan natin, napakahirap na ating sitwasyon. Pero maganda yung ginagawa nila Secretary Gibo, no? Na talagang pinapakita nila na hindi tayo dapat nabubuli dahil tayo ay may karapatan sa ating mga sakop na teritoryo. Maliwanag kung ano yung posisyon ng ating gobyerno sa paraan din naman na mapayapang aksyon at hindi mag-escalate yung tensyon dyan sa WPS. At ito pa, ibang issue naman. Tungkol sa cited in contempt. Ito yung whistleblower, si Jeff Tambudo, tama ba? Sabi ni Joshua Gamao, damage has been done. Mr. Tumbado, with exclamation point. You've already tainted the credibility and image of LTFRB's chairman. Dapat lang makontempt ka. Sinabi kasi niya na wala siyang ebidensya na hawak, At opinion lamang daw po niya yung kanyang mga ibinabato kay LTFRB chairman. So abangan natin yung mga updates, development sa issue na yan. Sabi naman po ng ating mga kausi, tungkol ito doon sa registration ng sasakyan, sabi ni Arnel de Villa, para mabawasan ang sasakyan, hindi na dapat nirerehistro ang car more than 50 years o kaya taasan ang singil sa mga luma na sasakyan. Hindi ko alam siguro ang opinion ng mga tao dyan, medyo lalo yung mahilig sa vintage cars. Medyo malawa kasi meron kasi mga alaga naman talaga. Mga vintage. Mahal nga yun yung mga rare vintage cars na basta maganda pa naman yung kanyang kondisyon, hindi pa naman siya nakaka-add sa pollution sa ating environment. At safe pa siya na sakyan. At yun safe din siya sakyan, hindi ba? So marami talagang dapat pag-aralan. Pero naiintindihan din naman natin yung punto ni Arnel. Siguro Maral ay naka-experience din siya na may nakikita siyang mga public utility vehicle na kumbaga masyadong dapat i-retire na. Naiintindihan naman din natin. Eto na, mag-shoutout. Eto, shoutout po sa ating mga kausi ngayong gabi na sina Ronald Abria. Shoutout din kay Robert Joseph Sagala at
Kumusta po? Magandang gabi kay Juby Vicedo. Maraming salamat din po sa pagtutok. Wilhan, Mandirigma TV, at syempre po kay Elmer Cura. Maraming salamat at hanggang bukas po ay magsama-sama tayo. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 12, versikulo 28, na nagsasabi, "Nasa daan ng katuwiran ang buhay, at sa kanyang landas ay walang kamatayan." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang gabi.